Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin, good afternoon. At pakipaalala nga po sa katabi natin, sabihin niyo po sa katabi ninyo, magpasalamat ka sa Diyos. Tayo po ay laging nagkakatipon tuwing tayo ay magsisimba, lalo na kapag Biyernes. Ito naman talaga ang pinakamahalagang gagawin din natin. Hindi lang hihingi, hindi lang maniningil. Lagi ko po itong pinapaalala na kaya tayo ay nagsisimba dahil gagawin natin pare-pareho ang pinaalala mo sa katabi ninyo. Nandito tayo, pare-pareho tayong nagbabalik tanaw at umaalala sa kabutihan, kabaitan at kapangyarihan ng Diyos sa atin. Nandito tayo nagpapasalamat sa Kanyang walang hanggang kabutihan. Kaya mga kapatid, sama-sama natin bigyan ng palakpak ng papurit, pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak ng papurit, pasasalamat para sa Kanya. Sabihin natin ng malakas, "Thank you, Lord!" Alam niyo po siguro, kung si Moises lang ay nasa harapan natin, sasabihin ni Moises, yan ang dapat inyong ginagawa. Kasi ano ang binabanggit ni Moises sa unang pagbasa natin ngayon? At kahit kahapon, ipinapaalala ni Moises, ano ba kayo? Konting hirap lang, puro reklamo na kayo. Hindi lang basta reklamo. Konting hirap lang, nanunumbat pa kayo. Mabuti pa kami doon Mamamatay pa kami dito. Anong sabi ni Moises ngayon sa kanyang mga kasama? Sa mga Israelita, grabe naman kayo. Nakalimutan nyo kagad yung ginawang maganda ng Diyos para sa inyo. Grabe naman kayo. Kaya ano ang sabi ni Moises ngayon? May nakita na ba kayong Diyos na kasing dakila ng Diyos na lumikha ng langit at lupa? Meron na bang dakilang Diyos kayong nakilala na nagligtas sa inyo mula sa Ehipsyo?
Pinapaalala ni Moises sa kanila kung gaano kadakila ang ginawa ng Diyos para sila ay lumaya, maligtas. Tapos, eto na. Hindi lang kagad nabigyan, napagod lang sa paglalakad, kumulo lang bigla ang tiyan, nakalimutan na nila ang lahat-lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila. O di ba? Nakaka-relate tayo niyan masyado. Grabe ka naman. Last week lang, tinutulungan ka. Ngayon, sinisiraan mo na. Last month lang, nagmamalasakit sa'yo. Tapos ngayon, winawalang yamo. Nung isang taon, ang ganda-ganda ng pagsasama ninyo. Ang dami niyang tinulong sa'yo, binigay sa'yo. O ano ngayon? Grabe ka naman. Ang bilis mo namang makalimot. Kaya mga kapatid, ito ang hiwaga, biyaya, kapag tayo ay nagsisimba pa rin. Lalo na kapag tayo po ay hirap na, pagod na, kapag tayo ay maraming pangangailangan, naku po, lalo kang magsimba. Maiintindihan ng Diyos kung ang pagpunta mo dito sa kanyang harapan ay punong-puno ka ng panghihinayang, inis, galit, inggit. Mas gusto ng Diyos na makita ka na sa kanya ka lalapit kaysa gagawa ka ng diskarteng mali at masama. Kaysa kung saan-saan at kung kani-kanino ka na lamang lumalapit at naniniwala. Lumapit ka sa Diyos at balikan mo ulit yung mga pagkakataong pinagaling ka, binigyan ka, tinulungan ka. Huwag ka namang ganyan. Balikan natin. Huwag nating kalilimutan. Kaya nga, ang sinasabi natin lagi, you always count your blessings. You count your blessings every day. Grateful hearts. Gratitude will always be the best attitude. Ang taong marunong pa rin laging lumingon sa mga kabutihan, sa mga magaganda, sa mga tamang bagay na binigay ng Diyos, na ginawa ng ibang tao sa Kanya. Yan ang taong lalong magiging payapa. Magiging malaya sa inggit, sa galit, sa kalungkutan. Kaya ito ang pakiusap natin sa Diyos ngayong araw na ito. Huwag niyang hahayaan na makalimutan natin, na talikuran natin, hindi lamang ang kanyang pagpapatawad, hindi lamang ang kanyang kabutihan, maging ng kabutihan ng bawat isa. Alam mo ninyo, kami ngayon ay nagsasagawa ng aming nobenaryo sa aming parokya, sa Our Lady of the Assumption, kung saan ako naka-assign ngayon sa Leverisa, Manila. Pangatlong araw na ng nobenaryo dahil next Friday, ako'y wala dito dahil piyesta namin, no? Our Lady of Assumption, and you are all invited na magsimba. Pagtapos magsimba, uwi kayo ng bahay, kain kayong mabuti, no? Enjoy your meal, no? Hindi, meron naman kami maihahanda. Nagnunobina ho kami ngayon, 6 p.m. Kagabi ho yung pare, ang ganda niyang kanyang i-share. Nagkita-kita daw silang magkakaklase nung high school. At kapag reunion, nakita mo yung matatagal mo ng kaibigan, ka-office mate. Ang maganda dito, yung mga matagal mo ng kababatan, tapos nagkita-kita kayo, elementary classmates mo, high school, college. Diba? Ano ang una ninyong ginagawa? Bukod sa sasabihin ng kaklase mo noon, uy, ang laki-laki mo ngayon. Ang sarap, sana hindi nilang tayo nagkita. Kung ganyan lang din naman ang sasabihin mo. Tagal-tagal natin din nagkita, puro kapintasan ko pa ang sasabihin mo. Pero meron pang isang lagi nating ginagawa. Pag nagkita-kita ulit, mauupo. Kakain kayo. Tapos habang kumakain, anong gagawin ninyo? Naalala mo ba nung pinagalitan tayo ni Mrs. Cruz? Naalala mo ba nung nahuli tayo nagkakating?
Naalala mo ba kung sino yung pinakamagaling mangopya? Grabe no, ang naalala nyo, lahat ng masasamang ginawa ninyo. Lahat ng mga maling pinagagawa ninyo. Iyan ang hindi nating makalimut-kalimutan. Bakit? Ang daling tandaan ng mali, ng masama, ng hindi maganda. Sabi ng ating ebanghelyo ngayon, sino man ang gustong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili. Hindi po ibig sabihin nito, hindi mo naaalagaan yung sarili mo, na hindi mo na irerespeto yung sarili mo, na hindi mo na mamahalin ang sarili mo. Mali. Ha? Tandaan ninyo, your body is the temple of the Holy Spirit. You cannot give what you do not have. So aalagaan mo rin ang sarili mo, irerespeto mo, mamahalin mo. Ang sinasabi ni Kristo dito ay kalimutan mo ang iyong sarili. Ano yung pinapakalimutan ni Kristo dito? Yung pride. Kalimutan mo ang iyong sarili. Ito yung tanggalin mo na, yung galit mo, yung sama ng loob, yung hinanakit mo, yung inggit mo. Iyan ang kalimutan mo. Hindi ka makakasunod sa akin kung ikaw ay nabubuhay at alipin pa rin ng matagal ng away, ng matagal ng inggit at galit. Saan kayo nakakita? May dalawang babaeng matanda naglalakad. Habang naglalakad sila, biglang nagsalita yung isa, "Huwag tayo dyan dumaan." Sabi niya, "Bakit? Ayan na, malapit na. Oh. Huwag tayong dumaan dyan." "Bakit nga?" "Nandyan yung mortal kong kaaway." Wow! Ano ang mortal? Alam mo ba, nung grade 3 kami, Diyos ko po, alam nyo, hindi tayo makakasunod sa Kanya kung hanggang ngayon alipin tayo ng sarili nating galit. Tignan mo yung sarili mo. Matagal ka nang nahihirapan. Yung mga taong nang away sa'yo, nanakid sa'yo, nanloko sa'yo, tignan mo sila. Ang saya-saya nila. Huwag kang madaya sa sarili mo. Huwag mong kawawain ang sarili mo. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipakiusap natin sa Diyos na anuman ang marating natin sa buhay, anuman ang makamtan natin sa buhay, huwag niyang hahayaan na tatanggalin natin siya sa ating buhay. Na makakalimutan natin siya. Na ipagpapalit natin siya. Kung meron man tayong dapat kalimutan, talikuran, sabi nga, you can forgive, but we will never forget. Ang mahalaga lang, pagkatapos mong magpatawad, na pagtagumpayan mo na. Dahil nalampasan mo na. Dahil mas pinili mong maging mabuti, malaya at masaya kaysa sa kanilang pagkakasala. Araw-araw, huwag mong kakalimutan kung gaano ka kamahal, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka iniingatan ng Diyos. At araw-araw, tulungan mo yung sarili mo. Palayain mo ang sarili mo sa lahat ng galit at inggit sa buhay mo. Amen.